today's video ay magsusurvive kami ng 3 araw sa kagubatang ito. Gamit lamang ang itak. Kaya naming mag-survive na walang dalang tubig, walang pagkain, walang tirahan, at first time sa sabak sa ganitong kagubatan. Nasusuka ako. Sobrang sakit ng ulo ko. At nanginginig. Ang una nating gagawin ay maghahanap tayo ng spot kung saan kami pwedeng gumawa ng camp. Para makasurvive sa challenge na ito, kailangan naming lumikha ng teamwork. Kaya habang naghahanap kami ng tamang lugar, ang iba naman ay naghahanap ng materyales at pagkain. First ulam, tanghalian. Dapat maghiwalay tayo para mas mapadali. Dito, pwede dito. Mas maraming kahoy na pwedeng gawing haligi. Pero baka malaglag yung gamit natin dyan. Bobo, wala tayong gamit. Habang nagpuputol sila ng kawayan, may mga pangyayari talaga na hindi maiiwasan. Dito tayo. Lahat ng makikita mo dito ay totoo. Grabe, may mga tinik yan. Kuya nga eh. Talap. Pagkatapos naming makapili ng lugar matitirahan, nagtulong-tulong na kami sa paghahanap ng mga materyales. Time check. Alas 10:19 na. Real talk, kahit hindi kami makakain ng maayos ngayon, pwede kaming makasurvive. Ang dapat namin gawin ay makagawa ng matutulugan bago pa man lumubog ang araw. Maghanap din ako ng bubong tsaka lubid. Ulalam! Dito, bubutasan natin para pangsahig. Ito yung magiging haligi natin, yung mga puno. Meron tayong nakitang berry dito, mala strawberry. Dahil sa kakulangan sa pagkain, lahat ng makikita naming masarap tingnan ay sinusubukan namin. Pait. Hindi pwede kainin kasi ang pait. Naisipan naming ihabi ang mga dahon upang magkaroon ng magandang bubong at dingding. Buksan natin dahil uulan na. Wala pa tayong bahay na gawa. Gumagawa kami ng bubong. Habang yung mga kasamahan namin, umahanap ng sanga-sanga na pwedeng gawing sahig. Guys, meron tayong nakitang dito, niyog. So ang kakainin natin yung bula. Uy, meron akong nakitang niyog. Maliban dito, maswerteng nakakita sila ng niyog na tumba na naging dahilan na kami ay nakapagmeryenda. Ito yung totoong tuslubwa. At ito yung muyong. Yung maya. Hindi kagaya ng ibang nagsusurvival challenge na may daladalang ulam at bigas. Dahil kami, kung anong makikita namin sa kagubatang ito, ay yun lang ang pwedeng kainin. Kahit nakakain na kami ng konti, di pa rin sapat. Nakakain nga kami pero parang wala kaming energy. Sineryoso namin ang paggawa ng bahay dahil ilang oras na lang, sasapit na ang gabi. Boy Ugom, tumira ng tres. Nahihirapan kami sa paggawa ng bahay dahil baging lang ang gamit at hindi pa ako. At dahil 5 oras na kami na hindi nakakain ng tama, nagsimula na ang aming problema. So ngayon, maghahanap kami ng pagkain na pwedeng kaining hilaw. Swerteng nakahanap sila ng saging na pwede naming makain. Ito, nakahanap na tayo ng saging. Finish him! Yun nga lang, ito ay tira-tira ng ibon at paniki. Ngayon may saging na kami, pero kinain ng mga ibon. Tira-tira na lang to guys, ayan. Ito yung mga tira-tira sa kinain ng mga ibon. Ngayon ay magluluto na tayo. Pero bago pa ang lahat, sinubukan muna namin gumawa ng apoy gamit ang aming mga kamay. Pero umabot ng 4 na oras na puro palpak. Sobra na itong ginagawa mo, Bitmaster. Wala pang apoy, walang kain. Bunot, basa. Ginawa namin ang lahat para makagawa ng apoy. Sa katunayan, umabot kami ng 4 na oras. Pero sa kasamaang palad, naubos ang aming lakas at hindi kami nagtagumpay. So ngayon, yung puno ng saging, binutasan natin yung sa gitna. Merong lalabas na tubig ito at pwedeng inumin. 1 oras na lang at lulubog na ang araw. At bago pa man ito mangyari, dapat nakaluto na kami. Dito nang huhuli ako ng suso. Meron tayong 2 taklong. Okay, nakagawa na ako ng kaldero, kaya pwede na naming lutuin yung mga nakuha naming pagkain. Maliban sa nakuha naming mga suso at saging, sinubukan ni Minggoy na mangisda. Kahit na mukhang imposibleng meron. Nahuli naman tayo. Dagdag naman to sa pangulam. Oh, dagko.
So ngayon, mag-iigib tayo ng tubig dito para magluto ng saging. Nilagay namin ang saging sa loob ng kawayan dahil eto lang ang pwedeng maging kaldero namin dito. Nagataan natin yung suso gamit yung kahoy na to. Ito ang aming poste, ilaw ng tahanan. Mas lalo kaming nahihirapan dahil sa limitasyon ng liwanag at walang nakakaalam kung anong mga nilalang sa amin ay nagmamasid. Master, ito na unang naluto. Barbecue yung isda. Nang maluto na ang lahat ng putahe, agad-agad kumain na kami nang makapagpahinga. Meron kaming saging, suso, hipon at buko. Dad, maraming salamat sa pagkain ngayon. Hindi namin to in-expect na may ganitong makuhang pagkain dito sa lugar na to. Keep us safe sa kinakain namin ngayon kasi halos lahat kami dito ay first time tong mangyari na kumain ng ganito. In Jesus' name, Amen. Amen. Ay, nako, ito ang buhay na masaya pero mahirap. Hindi kami sanay na walang timpla, walang kahit man lang asin. Lahat matabang. Gusto ko, masarap. Kailangan natin mag-survive, kakain tayo. Napakahirap talaga dito, pati yung mga bisyo namin. Naiwasan na, kaya ngayon, diskarte para makapag-use. Dahon lang ng niyog. Winston Marlboro Red. Dito kami matutulog, buti na lang may pagka-engineer kami. Matutulog na sana kami nang biglang bumigay ang aming bahay. Bigla na lang ito bumigay. Kita sa video. Imbis na magpahinga ay nadoble ang aming gawain dahil kailangan naming ayusin ang sahig para makaiwas sa mga insektong gumagapang, lalo na sa mga ahas. So ayan guys, tapos na kaming mag-repair, matutulog na kami. Sobrang ginaw. Tapos nasakit sa likod, pero buhay pa rin. Welcome to day 2! Bagong araw, bagong pag-asa, at bagong problema. Sobrang gutom na. So ngayon gagawa tayo ng hipon o isda trap. Pagkagising namin, agad-agad niluto namin ang mga tirang saging. At nagsimula na rin kaming maghanap ng ibang makakain. Saging na naman, tapos yung ulam namin, puso. Ngayon mag-iigib kami ng tubig dahil magluluto kami ulit ng saging. Habang hinihintay namin maluto yung saging, kailangan kong i-conserve ang energy ko kaya matutulong muna ako. Tinulog na lang namin ang aming gutom habang hinihintay na makakain. Gigisingin ko si Beatmaster kasi natutulog. Ay, kain na tayo. Saging. Saging na naman. Ulam, saging. Ulam, puso. Saging galing. Nakakapagod na at sobrang gutom na. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat sa blessing na binigay mo. Kahit nandito kami, walang madaling makuha ng pagkain, pero meron pa rin kaming nakuha. At maraming salamat. Sana makasurvive kami sa 3 days. Amen. Ito na naman ang partner ng saging. Niyog. Kapon, saging. Ngayon, saging. Mamaya, saging. Bukas, saging. Kakatapos lang namin kumain, pero kailangan na naman naming maghanap para sa tanghalian. Kisunek, kung makahuli ka ng isda, bibigyan kita 5K. Sumatay. Ito nga pa. So ngayon guys, kailangan natin galingan sa paghuli ng isda dahil bibigyan tayo ng 5K ni sabi ni Beatmaster. So ngayon, tatapusin namin ang aming bahay dahil sobrang lamig kagabi. Tinapos namin ang paggawa ng bahay upang maagapan ang ginaw sa gabi, habang ang iba ay naghahanap ulit ng makakain. Nahuli ako ng 4 na isda. Pagkatapos namin kumain at natapos na rin ang paggawa ng bahay, napagpasyahan naming suyurin ang buong kagubatan. Sa wakas, nagbunga na rin ang aming panunood ng YouTube at Facebook. At ngayon, makakainom na kami ng tubig tabak na malinis. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Pero ang totoo, nagsimula nang sumakit ang aking ulo at inaatake na rin ako sa pagkahilo. Buti pa, di na lang kami sumama. Nagasto yung enerhiya namin. Ngayon, sobrang gutom ko na. Nanginginig na yung mga kamay ko. Pagkatapos ng ilang sapa na aming tinawid, sa wakas, nakakita kami ng isang magandang spot na pwedeng paglutuan.
Ang challenge na to ay napaka-extreme. Di ko inakala ganito kahirap. Sa wakas, mula nang dumating kami dito, ngayon pa lang kami nakatikim ng matamis. Habang hinihintay namin maluto ang pagkain, palala ng palala ang aking pagkahilo. Umuulan na ng malakas. Ang layo pa ng aming base. Ngayon, kakain na kami. Gabi at saging. Pinagtiyagaan namin ang mga gabing ito kahit na makati sa bibig. Pagkatapos, Pabalik na kami sa base. at dito, pasama ng pasama at palala ng palala ang aking pakiramdam. Ako, nahihilo na ako at parati masakit dito. Nasusuka ako. Sobrang sakit ng ulo ko. At nanginginig. Unod ba kay group? I quit! Dahil nag-quit na si Harley at Beatmaster, mag-quit na din kami para sabay-sabay kaming uuwi.